Carlo Mateo pa rin po ang inyong napapakinggan. Kumusta na po kayo habang kayo po ay sasamahan namin kayo habang nagmimerienda, nagkakape, nasa biyahe mga kapuso. Nasa ating linya na po si Attorney John Rex Laujanco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. At bukas simula na, baka makalimutan nyo dahil kayo po ay nag-long weekend, makalimutan nyo po bukas ay simula na po ng voters registration para po ito sa 2025 midterm elections. Malapit na po yan. Attorney John Rex, magandang hapon po. Welcome po muli sa Super Radio DCWB. Magandang hapon po, Sir Carlo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Super Radio DCWB sa buong mundo. Good afternoon po. Ito po, marami na naman mga kabataan, lalong-lalo na excited para bukas. Ano po yung mga dapat nilang aalalahanin pagpunta sa mga voters registration area? Una po sa lahat, Sir Carlo, pinadali na po ng COMELEC ang pag-apply po sa registration. Isang form na lamang po at pwede po itong ma-download po sa aming website www.comelec.gov.ph. I-print nyo na lang po at punuan nyo na po yung detalye bago po kayo pumunta sa aming tanggapan o dun sa mga mall sites namin para mas mabilis. Kung wala naman pong pang-print, ay pwede rin pong humingi ng libreng kopya nito doon sa aming mga sites at mga election officers po. At huwag kakalimutan, magdala po ng isang valid government-issued ID po. Pwede po yan passport, UMID ID, PhilSys, NBI clearance, LTO driver's license, PRC ID, IBP ID, senior citizens ID sa mga estudyante po. Pwede po ang inyong school ID at yung library card. Opo, basta po ito may pirma ng school authorities ninyo at ang pare-pareho po na makikita sa lahat ng IDs na banggit na yan. Inyong birthday, inyong pangalan, inyong address, inyong pong larawan at ang inyong pong pirma. Kung sakali pong wala po kayong ID talaga at ito po yung first time nyo magpaparegister, huwag po kayo mag-alala. Pwede po ang barangay certification. Basta po yung barangay certification, meron po muli pangalan, birthday, address, pirma ninyo at yung inyo pong larawan. Kung wala pa rin po niyan, Sir Carlo, hindi pa rin po dahilan para hindi makapagparehistro. Dahil pwede po ang affidavit po ng isang kababayan ninyo na registered voter na makapagpapatunay ng lahat ng sinasabi nyo sa application form ay totoo at tunay. So sa pamamagitan po nito, talagang pwede po magparehistro, walang dahilan kahit pa walang ID. Ayun, kung madadali, At paano raw ho yung mga, sabi nila, hindi ko alam kung ako'y nakapag-rehistrado pa o hindi Paano ho ba malalaman ito? Opo, ganito lamang po, pwede rin pong matanong mula doon sa aming pong mga tanggapan, sa mga registration sites, kasi po meron naman po kaming record. So malalaman po namin kung kayo po'y nakapag-rehistro na dati o kaya po kung rehistrado man ay na-deactivate. Ayun. So sa ganitong pagkakataon po kayo nakarehistro na dati, wala na pong problema yan. Kung sakali man pong na-deactivate kayo dahil 2 beses o higit pa na hindi nakauboto, kunin nyo na po yung pagkakataon na yan para magpa-reactivate po. Mas madali po yun. Form lamang, mag-oath lang kayo kasi hindi na po kailangan kunin pa yung larawan uli, yung pirma at yung pong mga fingerprints. Ayun, kumbaga meron na kasing dati, no? Tama po, Sir Carlo. Ayun. Paano po yung mga, halimbawa, matagal na ho silang nandito sa Quezon City, halimbawa na. At yung dati nilang minobotohan sa probinsya pa, nais na nila ma-transfer dito. Kinakailangan pa ba silang pupunta doon sa probinsya para lang masabi na nais ko na hong ilipat yung aking pagboto dito sa Quezon City? Nako, ganun din po yung sagot namin. Kung dati po yung tradisyonal, kung magpaparehistro ka, uwi ka pa sa probinsya doon sa bahay ninyo at pupunta ka sa office namin para magparehistro, ganun din pag magpapatransfer. Ngayon po, hindi na ganyan. Doon po sa pagpapatransfer, kahit saan pong office po namin na doon kayo lilipat, tatanggapin po yung transfer ninyo. Hindi nyo na kailangan umuwi doon sa dati yung pinagkakarehistruan. Pero may mas maganda po akong solusyon. Dito sa Register Anywhere program po namin na nakakalat sa mga malls po, at doon sa iba't ibang lugar po, ay pwede na po kayong pumunta dyan magparehistro, magpa-transfer kahit pa yung lugar na pinuntahan nyo ay hindi kayo dyan talaga gusto nyo bumoto. Gusto nyo pa rin bumoto doon sa dati yung lugar. Diyan kayo sa Register Anywhere site dito sa Manila. Halimbawa, nagtatrabaho po kayo, nag-aaral dito. Pero gusto nyo manatiling butante, halimbawa sa Daraga Albay, okay lang po yan. Diyan kayo sa Manila sa Register Anywhere program. Kami po ang magpapadala ng datos ninyo at sisiguraduhin namin makakarehistro kayo, makakaboto kayo. Ikalawa po, yung po magpapatransfer. Gusto nyo na pong matransfer doon sa lugar kung saan kayo ngayon naninirahan at meron na po talaga namang 6 months kayong nakatira dyan by May 12, 2025. So qualified na po kayo na residente po. Pwede na po dyan mismo sa Register Anywhere program o kaya doon sa pinakamalapit na office po namin, doon sa lugar ng bago ninyong turahan,
dumiretso na po kayo doon. No need po na bumalik sa mga probinsya. Ayun, kasi yung iba, sasabihin, ako tayo'y pinauuwi ni Mayor para tayo'y doon makapagparehistro sa atin. Ano At ba? sagot pa ni Mayor yung pamasahe natin, may baon pa. So wala yung ganon. Ano naman po ang dahilan po, ano? Pero sana po ang maging dahilan hindi si Mayor, kundi po yung ating kagampanan yung tungkuli makaboto. Pero Ayun. dahil nga dyan, pinadali na po namin, hindi na kailangan mag-leave, mag-absent, gumastos para sa pamasahe. Kung saan po kayo nandun, tandaan po ninyo, yung mga capital na mga towns at capital cities at highly urbanized cities, meron pong Register Anywhere program dyan. Dyan na lang po kayo pumunta po. Ayun. At itong registration ng mga botante, magtatagal po ito hanggang kailan na attorney? Tatagal po tayo, no, mula February 12 hanggang September 30 po, ano? 7 buwan po ito. Siguro wala nang dahilan para hindi po makarehistro yung inaasahan namin na 3 milyong botante pa po na hindi nagpaparehistro at hindi napapa-activate. Pero po yung aming Register Anywhere program po ay hanggang August 31 lamang dahil yung natitirang 1 buwan po, yan po ay yung gagamitin namin para mapadala yung mga datos nyo, mahiring kayo dun sa mga lugar kung saan nyo talaga bumoto. At makasiguro kami, makasama kayo sa listahan. Paalala din po, no? Bukod po dun sa bagong botante, transfer, reactivation, pwede rin po ngayon, tinatanggap na po namin yung magpapakorek ng mga mali ang datos dun sa kanilang registration records. Yung nagpalit ng pangalan dahil ikinasal o kung anumang dahilan ng court order. Yung dati pong overseas voter na alam niya makakaboto na siya by May 2025 sa Pilipinas, pwede na po yan. At yung local voter na registered na po, pero by May 2025, alam niya nasa abroad siya, pero gusto niya pa rin makaboto, pwede na rin po ma-convert yung rehistro niyo at lalong-lalo na gagamitin po natin ang internet voting po sa 2025. Ayun, may internet voting pala, no? At isa pa, attorney, may mga nagtatanong, yung detalye daw po ng parang maibabalik na yung matagal kasing nawala ito, yung ID para sa COMELEC. Tama po ba ito? Tama po, no? Binabalangkas na po ng COMELEC ang pag-aaral po dito na maibalik namin. By the way po, mahigit siguro po 6 na taon yata, 7 taon na kaming huminto mula po nung naisabatas yung ating national ID system. Pero dahil nga po may clamor pa rin po sa voters ID, inaaral na po ng COMELEC na maibalik yan. At tinitignan na lang po namin yung gastos po kasi paano po ba ang magiging sistema? Tayo po ba ay parang LTO o kaya po dun sa PNP Firearms na kanya-kanya po tayong gastos po para dun sa ID at ito yung option na lamang o kaya po tinitignan din po namin kung paano po yung pagpupondo dyan po. So asahan po ninyo, i-announce po namin pag nabalangkas na po ang guidelines po patungkol dito. Ayun, at isa pa, attorney, yung dati kasi marami nagpapakuha nito, yung mga voter certification. Yan. May po, bayad, yan po 75 yung pesos ito dati, attorney, di po ba? Tama po, yan po kasi yung ginagamit po ng ating mga nag-a-apply sa passport at hinihingi po to sa mga OFWs, lalo na doon sa mga seafarer. At para sa pagkilala po sa pambansang araw ng botanteng Pilipino, bukas po, February 12, wala na pong bayad yung voter certification na yan pag kailangan niyo pong kumuha sa amin. Libre na po yan ang Commission and Bank. Dati na po kasing libre para po dun sa martial law area sa Mindanao at dun sa ating mga vulnerable sectors, senior citizens, PWDs, IPs, at yung mga persons deprived of liberty. Pero ngayon po, para po sa lahat, libre na po, starting tomorrow po, pambansang araw ng botanteng Pilipino, February 12, 2024. Ayun, kapag kayo po, mga kapuso, ay hiningan ng 75 pesos, isusumbong po natin kay Attorney John Rex. Opo. At yan po ay pag-uutos ng buong Commission and Bank sa pangunguna ni Chairman Garcia na alang-alang sa ating kababayang Pilipino, libre po yan ating voter certification. Ayun, meron po ritong katanungan, attorney, kung pong mamarapatin. Paano daw po yung matagal nang hindi nakaboto at nung huling bumoto, ang pangalan ay sa pagkadalaga pa ang rehistro. Ano daw po ang magandang gawin? Parang nabanggit nyo to kanina. Opo, dalawa po ang maaari ninyong gawin. Kung active pa naman po yung voters registration nyo, lang po ito, magkakaroon lang po tayo ng change of name po dahil po sa pagkadalaga pa, babaguhin po, pakidala po yung inyong marriage contract o marriage certificate. Pero kung sakaling bukod po sa meron na pagkakaiba, deactivated pa kayo. Dalawa po ang gagawin natin. Reactivation po with correction or change of name. So pareho pong matutugunan yung gusto nyo na reactivate na kayo na bago pa po ang pangalan ninyo ayon sa bagong ginagamit po ninyo.
Ayun, so malaking bagay po yung inyong kasagutan na yan. Marami kasi yung mga ganyan ang naranasan na attorney. So ang lahat ng itong paghahanda ay para sa 2025 midterm elections. Meron na hubang kwan? Ano daw po ang latest dito sa paghahanap po natin nung gagamiting makina? Ito importante. Di ba't naalala ko na merong isang kumpanya, di ko na lang babanggitin ang pangalan, inislas, kung hindi sila pinayagan. Ano na po ang ang latest dito sa paghanap po natin ng kumpanya na siyang mga pagkukunan po ng makina ng COMELEC? Opo, Sir Carlo, no? Tuloy-tuloy po ang post-qualification evaluation ng ating loan bidder po na joint venture of Miru Corporation ng Republic of Korea na naka-joint venture po sa 3 kumpanya na based po sa Metro Manila. Ito yung St. Timothy Construction Corporation, Centerpoint Solutions at Integrated Computer Systems. So sila po yung magkakasama na bumulangka sa joint venture na sumali sa atin. So far po, nasagawa po yung end-to-end testing na testing ang ballot box. Tuloy pong binavalidate po yung kanilang mga dokumentong naisubmit at yung kanilang performance doon sa mga nakarang sinalihan nila. So asahan po natin sa loob po ng 1 o 2 linggo, may resulta na po yung ating competitive public bidding po na ginawa dito. Ayun, dito natin malalaman kung pasado o hindi. Tama po. At yung pong ating mga terms of reference as early as May po 2023 ay nakapaskil na sa aming website. Pati rin po yung testing parameters ay isinapubliko namin mahigit sa taon na para nga po mapagsama-sama ang kaalaman ng IT community at iba pang eksperto at yung po yung hinanap natin dito sa pina-public bidding natin. Ayun, sakaling wag naman po sana, sakaling hindi pumasa, ano po ang posibleng mangyari? Ayon po sa contingency plan ng COMELEC ay gagamitin na po namin yung alternative method of procurement na itinatakda ng Republic Act 9184. Negotiated procurement po yan. So ang mangyayari po dyan, lahat po ng mga interest bidders pa rin ay aanyayahin namin, i-discuss ang terms of reference at magkakaroon po ng isang araw kung saan lahat po sila ay pwedeng mag-submit ng kanilang best and final offer. So kung titignan niyo po ito, competition pa rin po ito, parang public bidding na na-abbreviate lang po, pinaikli. Ayun, kumbaga kung sakaling hindi pumasa, pwede pa silang maglaban-laban sa ikalawang pagkakataon. Tama po at ganun po yung gagawin natin pero ayon pa rin po doon sa ating Republic Act 9184. At naaayon sa budget siyempre ng COMELEC. Tama po dahil hindi po pwedeng lumampas sila sa budget namin dahil pag lumampas po, automatic po, disqualified po yun. Ayun, okay. Attorney, maraming salamat po sa panahon at marami ho ang nakaalam doon sa mga dapat nilang ihanda para simula bukas, mahaba-haba ito hanggang September 30 mga kapuso para sa ating registration. Pero doon sa Register to Anywhere hanggang August 31 lamang. Tama po yan, attorney, ano? Tama po, Sir Carlo. Kami po magpapasalamat sa inyo sa napakalaking tulong po ng Super Radio DCWB sa amin po. Maraming salamat, attorney, at sa lahat po ng bumubuo ng Commission on Elections. Mabuhay po. God bless po. God bless po. Si attorney John Rex Laujanco, tagapagsalita po ng Commission on Elections, mga kapuso. Kinikilingan, walang Pinoy.